Good afternoon, welcome back to my channel. Sa video ito guys, makikinig tayo ng salita ng Diyos na ihatid sa atin ng Pastor Andre Kalibusan tungkol sa desire for Jesus is growing. So yun guys, sana ma-bless kayo sa video na ito at may inspire kayo. Ito guys, panoorin nyo ito. Kini mga kong gibati is not just na ako lang kini, no? It's us being called to be a spiritual father. I always declare na kung unsa man ang mudangat sa kong kinabuhi, kini mudaloy sa tanang katawan. Labi na gyud kini mga nagsakripisyo tungod lang sa pagtuo na kini maong gagmayng pagtuo sama sa mustard seed. Mudago kini o mahimo kini dagpanan sa uban pag mga kalag. Labi na gyud sa atong pamilya o sa atong komunidad. Amen. Muna ina imong kaugalingon, gamiton ko sa Dios. Gamiton ko sa Dios. Tanang problema o hagit sa akong kinabuhi, panalangin ni sa Dios. Amen. Tungod kay sama sa mga problema nga itong experience, mausap ka na ang mga gipagbati sa mga katawhan. Amen? Amen. We are blessed tungod kay since we have Lord Jesus Christ in our life. Kung ang river cross na ay floating, kita nag-floating ka sa presensya sa Diyos. Diba? Kanang floating niya, buhi nga na testamento nga kung kita maglutaw, kung naalang kita maglutaw sa ginama sa Diyos, kisa may naghimo ng suba. No, usahin mo, tanong ka sa suba, maglunop-lunop. Kung masuko ang Ginoo, mulunop yun. No? Apan kung kita magasunod ta kanuri sa Ginoo, mulunop o panalangin. Kung sunod lang ta sa Ginoo, sama sa iyang gipakita, maglutaw ta sa dakong panalangin. Amen? Nawa na ta kaila kung kinsay moabot sa atong pamilya, kinsay mo unsa nga klaseng moabot nga panalangin sa atong kinabuhi. Amen? O kini ako ning tagaan og panglakbit tungod kay mao na karon ang katapusang Domingo sa atong pagisgot kabahin sa cost of discipleship. Amen? Gani what mo nato maisgote ang mga kinabuhi sa mga gigamit sa Dios sama sa mga 12 apostoles o ang mga mipadayon ni pinagi sa kinabuhi ni Apostol Pablo nga mauusab ang atong amahan isip mga hintil. Hinay mong tupad, hintil ka. Apan anak na ta sa Dios. Tungod kay sa kanindot sa mga panghitabo o sa dagan sa atong ministeryo nga gisalig sa Dios kanato, mo kini ang bili. Amen? Resulta sa mga sakripisyo sa mga disipulo sa Dios nga mo'y atong gituhuan. Amen? Mo'y atong gidamgo. Mo'y atong giampo. Mo'y atong pagtuo nga kini mo padayon sa mga sunod nga mga henerasyon. Amen? Dili kalikayan nga daghan tag madunggan nga makaluluoy nga mga dagan sa mga kasimbahanan. Bisan pag unsay mga tinuan o mga denominasyon. Pero wala na magpasabot nga wala magpadayon ang kadaugan sa Dios. Amen. Kundi ang tagsa-tagsa ni kasimbahan sama kanato anaa sa hupaghulma sa kalambuan sa kinabuhing espirituhan. Muna mga igsuon, kung doon na may mga dagkong hagit sa itong kinabuhi, atong hunduman nga sa atong pagsimba ni atong Domingo, kitagaan tagdakong paglaom sa Dios. Nga kinitanan mo lorangra, muhupay ra. O kitang tanan makabati sa katamis sa kadaugan diha sa atong buhi nga Dios. Amen. And I'm so blessed kung kay wag ko kay bawang I'm talking about this just agapadala ko sa flow sa Holy Spirit because since this is the last Sunday na magisgot sa course of discipleship, I just want to let you know nga kanang inyong mga kahako, sakripisyo o mga pagtanom. Aduna na'y padungan mga igsoon. Aduna na'y padungan. The more you sacrifice, the more you are worthy to receive of. Amen. Remember,
Sa atong devotion, I think I shared this during the men's fellowship last night. Then, daghan kayo may question ni Kristo sa dihang ang usa ka babae diha sa gibasa na to sa Lucas, wa nganli, pero that girl is Mary Magdalene, no? Nga nagdala siya mahalon nga pahumot o gibubo niya sa ulo o sa tibok lawas, labi na dyan sa tiil ni Kristo. And because daghan kayo ang mga komentaryo, siguro no, kung buhaton sila nagkaroon panahon na, mas grabe pa siguro ang mga issues. Kapag nang gisulti lang yun sa Ginoo noon nga, kung mas dako ang imong mga sayop sa kinabuhi, mas dako kag pagbati kung ikaw na ikatwon sa Dios. Amen. Matod pa ni Kristo kang Simon nga maoy nagbidawat, maoy tag-iya sa balay nga ilang gikanan, ningon si Kristo, ganina pagabot nako, ang gani kaya mo gidalit ka nako. Apan kining babae sa iyang pagka-ultimo, ning hatag o very precious na pahumot. Tungod kay si Simon, nagtuo sa iyang kaugalingon na he is right. Maayo siyang tao. And sa pagsulod ni Kristo, ang ayan lang, namulan na si Kristo tungod sa iyang pagkapalaan. Ingon na ba ang mga igsoon? The reason why we are here, because we are craving for the mercy of God. That is why pastor, why leaders sa simbahan or mga elders din sa simbahan mupugong ninyo sa pagpangalaga. It's because the more you serve, the more you feel that you are not supposed to be worthy. Ang patungod kang Kristo, you are more than worthy. Amen. Ngayon lamang na ipakita mo na sa Ginoo ang imong gugma o pagpasalamat, aging pag-honor sa iyang pagbuhat sa maayo. Amen? Let us all stand as we will be talking about spiritual growth and we will be reading these very powerful verses. Amen? Nagaingon diha ang atong topic is desire for Jesus is growing, no? And ang atong basahon, since we're talking about the spiritual growth, Colossians chapter 1 verse 9 to 12, let us all read together. For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to desire that you might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding, that you might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful, being fruitful in every good work, and increasingly in the knowledge of God, strengthened with all might, according to His glorious power, unto all patience and long suffering with joyfulness. Hallelujah. Giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. Let us all bow down and we pray. Almighty Father, in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, we thank you, we bless you that we are here. You gathered us as your children. You bless us whom we are not supposed, because we are not worthy. We don't have the rights to receive what we are having right now. Pero Ginoo, sa imong kaayo, sa imong pagkahimahigugmaon, aniya kami magbalipayon, nagkahiusa, among gihiklin Ginoo, ang mga butang, di nakapatandog ka na mo, o nakapalihis ka na mo, diha sa imong kabubuton. Ilabi na Diyos sa imong mga balanong plan. Apan karon Ginoo, amo kining natugkan karon. Nga gyud kami mahimo kung wala ka. Walang isip kami tanan imo mga tinun-an, mapasalamatan
buhaton kami nga isugod karon ilabi na gyud hangtod sa imong pagbalik. Magpabilin kami magbantay. Musandig diha kanimo tungod kung wala ka, wala kami mahina. Daghang salamat Ginoo sa paggamit sa akong kinabuhi Ginoo. Bisan pa man sa kadaghan ka sa kapakyasan, wala ka magduha-duha o Diyos sa paggamit kanako. Labi na gyud sa akong baba karon kabutang na Ginoo, mo kining mouthpiece for you to declare all the goodness and the greatness that you have done in that cross. In the mighty name of Jesus, we'll say, Amen! Amen. Sa di patang lingkod, ina duha ka tao, you are very costly to God. Hallelujah. Praise God. I know this ministry runs for almost 5 years. Amen? But during those years, murag pipila na gyud namo, and I'm so sure my family gigamit yun sa Ginoo. And I know na uban kanina dinhi, although na uban dinhi pila pa lang ka mga buwan, pila ka adlaw or years, apan sayod ko nga inyo yung nabati kung unsa ka bililuhon ang pagsunod niya kang Kristo. Amen? And I want you to be encouraged is that, can you imagine kung unsa na tang tuiga karon? Unsa na tang tuiga karon? 2025 AD. It means Anno Domini, the year of the Lord. And still counting. Amen? It means dinhi pa lang ipabati na sa Diyos about eternity. Musugot mo sa madili, kung mawala ka karon or umaabot ng mga katuigan, the years will continue. Amen? But we're so blessed in our short years with the Lord, despite from the lapses and the mistakes, and sometimes atong pagkakagiuos, atong pagpinabuhi, ay daghang mga tuig na atong gitugutan ng kinabuhi ni Kristo, mo'y magalihok sa atong inadlaw kinabuhi. Amen? When you experience that kind of lifestyle, I'm so excited for you. Amen? Because that's mauna na ang mga panahon na mag-ingon ta na ang balor ni Kristo sa itong kinabuhi is immeasurable, unimaginable life. Pagpaka na ito ang buhay na Diyos. Ito, no? Pero, you know what? Di po kalikayan na ang demonyo magsige lang po hunghong. Demonyo yung ayaw na din. Ano na tas kalimutan? Nanawa na. Gimarites ka. I-message. Kasok Ingalabaw pa kang burikado or kawatan or mamaylo. Palahubog or whatever. Muna'y kanunay ihumong sa yawa. And you know what? Karong panahon na nahibaw ang yawa nga Jesus is coming too soon. Mga kung kabantay mo rin panahon na, grabe ang pangita mo. No? Pero kung matanaw tayo sa itong mga kaigsuunan, we're blessed. Amen! Tungkol kay nagtanaw ka sa ubang tao, dili ang mga tao nagtanaw ni mo. Diba? Susunod. Dito kalikayan. Yung tanaw ta sa Facebook, makita na kang mga sinyalan, no? Eh, karong ganyan. Eh, gahubo ka. Ganda-gandagan. Nusa na po yung sang, ambak katong lubi. Dahil. I mean, it's lahir na kayo. Pero kung ang iyong spiritual journey is loud diya sa Diyos, makasabot ka. Nga, this is all the revelations from the Word of God. And you're blessed. Kaya din ikaw itong gitanaw nga ganda-gandagan. Amen? And that is why, since we are here in the church and we are pounding the words of God, then we have to understand na ang atong ugma na ipadungan.
Ari ka ba sa wala? O ari ka ba sa tuo? Wag sa mo ingon nga, amo simba lang ko, kaya gipakuyo ko sa akong asawa, misimba lang ko, kaya gipakuyo ko sa akong ginaganan. You're here because God is telling you something that you have a good future with Him. Amen. Isa kung sa may tabo sa kalimutan. Amen? Mabita na nga, subo lang pala doon, amen, nga makadungog ta, nga doon ay mga nasod na sama ka na to, na-experience po na to na last 2013, 7.3 ang atong linog. Karon Southeast yun ang ipabati kung usa. And I remember when we have the evangelism nga nakapaminaw ta kung unsay datos sa dagan sa Kristiyano niya ng mga lugar. For how many years? I can still remember. I was having mission me dito sa Malaysia, Thailand, sa Korea, 2015 ha. Pero hangtod karon ang percentage sa mga Kristiyano wala yung yapon kaabot og 5%. You know what the Bible said, that Jesus will come back when the word will be preached to all nation. Amen? O sa may mabutang sa muna una, salvation ba o preaching? It's about preach. Mudawat silang madi, it's okay. Basta ma-preach. Pero, manong mga igsuon, nga nang magyod nga di magdudawaton si Kristo. Amen? And that is the reason why nga gingon sa Bible diha nga kinahanglan ma-preach ang word of God. So that they will be given a chance. But that chance depending sa ilang free will. Manang nga bulahan mo. Amen. Amen? Tungod kay, although medyo in and out, pinawat mo ni Kristo. And God is waiting for you. Amen. See, 2025, katuig, kika nagpakita si Kristo, nagmadaugon si Kristo. Apa? He is still counting, He is still waiting for all of us. Amen? Muna nga, isip mga disciple ni Kristo, muna yung unang pangutana. Desire for Jesus is growing. Itubo ba ang inyong desire sa Ginoo? Amen. Hari na may kusog. Asa man na ni? Kumusta man mo din eh? Kumusta ba inyong desire? Pamiod to? Panihapon? Sweldo? Asa man? Hallelujah. Hallelujah. Because kung may unta na kita Kristohanon, but your desire for Jesus is not growing, I'm sorry mga kapatid, your faith is a bit questionable. And God is telling you right now, we don't have much time. We don't have much time. But it's not about threatening about our life onwards. But Jesus and God Himself is telling us that kining naatay Kristo sa itong kinabuhi, every second in your life, you are joyful. So, Amen. malipayon ka ba? Amen. Kaya kung dili, then, kinsa mong Kristohan na nasi mo kasing-kasing. Diba? Nadulog ninyo ang mga tao na nagpasalamat despite sa kakapoy, despite sa nitabo, nagpasalamat sila. Amen. It's because usahay sa atong journey, sa atong kinabuhi, labi na dyan sa atong espirituhanon, dili ka na makita sa tanang tao nga kadaugan. Apan ikaw sa imong kaugalingon ug si Kristo sayod ka. Amen. Nga ikaw nagmadaugon. Amen. Amen? Amen. Wala nga, the more you are grateful, the more you acknowledge that God is with you,
there is so many things to expect in life. And not just life in here, but the life unsa man gyud ay ang akong role Ginoo diha sa imong kingdom. And that is what we are persistent, we are consistent, we are committed for all the things na ang Ginoo nagatudlo kanato. Kay the more nga doon natin kalisod, the more nga doon natin kalibog, the more nga dagko tag mga pagsuway. Grabe no? The more na dagko na Diyod, the more you can feel the glory of God. Kisa may kanunay magampu anay nga wadya mo tayo problema kadadlaw. Kisa may ganahan o boy problema kadadlaw. Kisa may ganahan anay nga dili gutman. Lord, dili ko magutom. Magampo ba mo gingon na or Lord, nagay ko pagpamahaw, pagpanibot, ubani ko Lord. Muna yung mga pag-ampo nga itong gikinahanglan nga itong sabdon. Although nagasaad ang Ginoo ka na ito, nga kung ano na tayo pangayon iyang ihatay. Amen. Kapag na more na itong mga pangayon mo, kinaadman sa Diyos. Ano na kaibaw tago sa itong pangayon? Diba? Sulpon o mga lalaki, no, tagay ko bigla. Diba? You need to know the wisdom of God so that you will understand kung unsa imong angay pangayoon. Kay to be honest, mga igsoon, okay? Usahay, gusto ta magbuot kung sa plano sa Diyos atong kinabuhi. Kanya atong gamiton atong pagtuo kay yes Lord, nagaingon ka nga bisan ko sa imong pangayoon mo mausog. Ihatag nimo. Again, I'd like to reiterate this, church. Ang gibuhat sa Diyos, ang tanang plano sa Ginoo nahumana. Amen. Ang ato na pagkabuhaton is to fulfill need. So the right thing and the right perspective of being a child of God, as being a redeemed person of God, is you will identify your purpose in your life. Para imong masunod ang mga na-maze pa na ba, kay bawa kang asa kaagi, aron imong makapot ang mga plano sa Diyos. Amen. Sa imong kinabuhi, it's a done deal. God is already sitting in the right of the Father, seeing us. Okay. Maayos siya nakasunod sa akong mga kagustuhan na gusto na kong pangos yung kinabuhi. Muna maingon nga God is all-knowing. Naanat-anan. Kapag ko ng tao, dilig yun mo haog, di posibo, huwag mo paingon sa kagustuhan sa Diyos. That is why, mapandol yun ta. Mahagit ta. Pero wala na magpasabot nga dili ta makaabot sa ato ang kapadulungan. Tungod kay the cost of it, when we humble down and we accept everything that we are, nothing without God, God will put us back in the track where He wanted us to be victorious. Pagpagan na ito ang buhay ng Diyos. Muna nga ang grasya o kinaadman, maoy mo pagtigbabaw ka na itong tanan. Because we are not ordinary, but we are all extraordinary. Inayin ito pa, you are extraordinary. You are extraordinary. Muna nga, knowing the cost, sama sa mga apostoles ni Jesucristo, unang punto, amen? Grow in the grace and knowledge. 2 Peter chapter 3 verse 18. The Bible said, but grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus, Savior Jesus Christ, to Him be glory both now and forever. Amen? Kung mag-isko ta, again, it started with the word but. When we say but, it means there's a choice. There's a distinction. That but it means if your will be given to God and you acknowledge the grace of God, for sure, adunay dakong pagtubo sa imong kinabuhi. And again, please, church,
Kanang pagtubo nga gisgutan sa Dios is your relationship to Him. Kasagaran mo gumingon pagtubo sa ato pa kining ang bank book karon 200,000 o 1 million na. Nga dahil ang no kwarta dayon. Anak dayon, career dayon. Ang gustong ipasabot sa Dios kanang grasya nga giyang gihatag tungod kay kita, we are not deserving. Amen. Wa jud mo kay ba majugod tanan ani kitang tanan majugod dinhi nga kung naa joy makabuhat og dili mayo kanato makaingon jud kag bantay jud ka sama ingon anak punta sa Dios upon because of the grace of God
Amen? Amen? Lugan jud maadyo. Kaya nag-ingon na ba yun nga God is a jealous God. Diba? Kung namoy bagong motor, excited ka dyan mo, namoy motor, kung namoy maayong bagong bata, excited mo, kung namoy bagong bata. Pero kini ikaduhang punto, excited ba mo sa pulong sa Diyos? Amen? Amen? Diba? Kay kanang bata, excited ka, sure jud ko, kanang bata, inida ko, close jud na nimo. Amen? So sure jud po ko, na kung kamo na amoy interest o na amoy desire sa pulong sa Ginoo, close jud mo sa Ginoo. Muta na ko yung tipat, close mo po ka ni Lord. Close mo po ka ni Lord. Diba? Kaya kung close ka ni Lord, kana dito ang kabantay mo, mag-devotion mo, nang ko, hala, uy, di ba mahaw naman di ay, naniharang man di ko ane. Dili kay, taasa man sa mo ni, daghana man sa mo ni, labon kahapon, Proverbs 12:1 naman to, ano, kini karon na Proverbs 5-7 naman. Sabay ko na, ikaw ba na iksoon? Or, uy, nahuman naman namin chapter 12, verse 5-7 naman yun, tato karon basaho. Ngayon na,
So yun guys, inyo lang pakinggan at panood ang mensahe ni Pastor Ate Kalipusan tungkol sa desire for Jesus is growing. Ayun. Kung sa video na ito guys, please like, share, and subscribe, and hit the bell icon. Nag-update kayo sa mga videos na upload ko pa. Bye!